Nararamdaman ni Amara ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha habang siya ay tumatakbo. Hindi alintana ang basa niyang damit o ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang balat. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sariling puso at ang mga salita ng doktor na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Miss Amara, kailangan na po nating masimulan ang procedure. Critical po ang kondisyon ng tatay ninyo. Ang down payment po ay kailangan bago po namin siya mailipat sa operating room. 1,000 piso? 2,000 piso? 100,000 piso? Ang halagang yon ay parang bundok na bumagsak sa kanyang balikat. Nagtrabaho siya ng todo, sa coffee shop, sa laundry shop, at sa maliit na kainan, para lang mabayaran ang bills at makabili ng gamot. Ngunit ngayon, kulang na kulang pa rin. Amara, wala na ba talaga tayong ibang kamag-anak na pwedeng lapitan? Sigaw ng kanyang tita Miling sa telepono, halata ang pag-aalala. Pumikit si Amara. Sinubukang pigilan ang luhang nagbabanta ng kumawala. May nilalakad pa po ako, tita. May kikitain pa po ako. Isang puting kasinungalingan. Alam niya, wala na siyang malapitan. Ubos na ang lahat ng pag-asa. Napaupo siya sa isang sulok ng mahabang pasilyo ng ospital, yakap ang kanyang sarili. Ang amoy ng disinfectant at ang bulungan ng mga tao sa paligid ay lalong nagpadagdag sa kanyang pagkabalisa. Pakiramdam niya ay lumiliit siya, nagiging invisible sa harap ng napakalaking problema. Napansin niya ang isang lalaki, nakatayo sa di kalayuan, kausap ang kanyang cellphone. Mayaman. Halata sa suot nito, sa postura nito. Nakakunot ang noo nito habang may kausap. Puno ng galit ang mga mata. Wala ka nang babalikan, Selena. Sigaw nito, halos mawala sa kontrol ang boses. Ang pagtataksil mo ay hindi ko kailanman mapapatawad. Tapos na tayo. Napatigil si Amara. Ang sakit sa boses ng lalaki ay tumagos sa kanya. Hindi siya dapat nakikinig, pero parang may puwersang pumipigil sa kanya. Nakita niya ang lalaki na padabog na ibinaba ang telepono. Sa kanito inihagis ang isang bagay na kumislap sa sahig. Isang singsing. Diamante. Malakas ang tunog ng pagbagsak na sinundan ng katahimikan. Tumayo ang lalaki, mukhang pagod na pagod at galit na galit. Tatalikod na sana ito nang makita nito ang singsing. Yumuko ito para kunin, ngunit sa pagmamadali, na out of balance ito at natumba. Nagkalat ang mga papeles sa briefcase nito. Mabilis na gumapang si Amara para tulungan siya. Inabot niya ang singsing na lumayo ng kaunti mula sa kanya. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Nag-angat ng tingin ng lalaki. Diretsong bumalandra ang mga mata nito sa kanya. Mga mata na puno ng galit, sakit at pagkabigo. Para siyang nakakita ng isang nilalang na napagod ng magtiwala. Tumayo ito, inayos ang suot, at saka walang emosyong tiningnan ang singsing na hawak ni Amara. Salamat! Malamig na sabi nito. Sabay kuha sa singsing. Ibinulsa nito yon. Naramdaman ni Amara ang init sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay isa siyang hamak na magnanakaw na nahuli sa akto. Gusto niyang magsalita, ipaliwanag, na gusto lang niyang tumulong, pero walang salitang lumabas sa bibig niya. Biglang nanlaki ang mga mata ng lalaki. Tumingin ito sa kanya, hindi na may galit, kundi may kakaibang pagtataka. Ang kanyang titig ay tila bumubuta sa kaluluwa ni Amara. Hinuhukay ang lahat ng kanyang paghihirap. Napansin ni Amara ang lalim ng mga mata nito, ang madilim na anino sa ilalim ng mga ito, para itong isang gubat na puno ng mga lihim at sugat. Pamilyar ka, bulong nito, mas sa sarili kaysa sa kanya. Ikaw ang tumulong sa akin kahapon sa elevator, hindi ba? Nagulat si Amara. Hindi niya inakalang mapapansin siya nito. Ang lalaki, na sa tingin ni Amara ay si Lucian, ay tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang kanyang kalagayan. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang bagay
na mas malalim. Isang uri ng pagpaplano, isang kalkulasyon. Lumapit ito ng bahagya at ang matinding pabango nito ay agad na umabot sa ilong niya. Nakakatindig balahibo. Miss? Tanong nito. Naghihintay ng kanyang pangalan. Amara po. Amara Ramirez. Isang nangiti, hindi umabot sa mga mata. Ang sumilay sa labi ni Lucian. Ngiti na may halong panganib, ngunit may bakas din ng pagkakataon. Amara, ulit nito, at ang pagbigkas nito sa kanyang pangalan ay parang isang kasunduan. Gusto mo bang mailigtas ang buhay ng tatay mo? Malamig ang kape sa harapan ni Lucian, kasabay ng malamig na pakiramdam sa kanyang puso. Ang mga salita ni Selena, ang tawa ng mga tao, ang mga flash ng kamera, lahat iyon ay parang pelikulang paulit-ulit na nagpe-play sa kanyang isip. Ang pagtataksil na yon ay hindi lang sumira sa kanyang kasal, kundi sa kanyang tiwala sa mga tao, lalo na sa mga babae. Lucian, kailangan mong gumawa ng paraan, sabi ng kanyang ama sa telepono. Halata ang pagkadismaya. Ang pangalan ng Verano ay nakataya. Maghanap ka ng bago, isang kasunduan. Kailangan mong patunayan na hindi ka mahina. Kasunduan. Iyon ang salitang bumalik sa isip niya habang nakikipag-usap siya sa abogada. Isang kasunduan. At sa mga sandaling iyon, nakita niya si Amara. Ang kanyang mga mata, puno ng takot at pag-asa. Ang kanyang kahirapan, ang perpektong kasangkapan para sa kanyang balak. Hindi niya kailangan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay kahinaan. Ang kailangan niya ay isang paraan para makabangon, para makaganti, at para matahimik ang pamilya niya. Nag-set up siya ng meeting kay Amara sa isang marangyang cafe. Puno ng pagdududa ang mga mata nito habang tinitingnan ang lugar. Halatang hindi ito sanay sa ganitong uri ng kapaligiran. Alam kong nasa desperadong sitwasyon ka, Miss Ramirez. Simula niya, diretsong tinitingnan ito. Gusto niyang makita kung gaano kalalim ang pangangailangan nito. Handa akong tulungan ka. Babayaran ko ang lahat ng gastusin sa ospital ng tatay mo, mula simula hanggang matapos. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Isang sulyap ng pag-asa ang sumilay roon. Pero may kapalit. Patuloy niya. Siniguradong walang emosyon ang kanyang boses. Magiging girlfriend kita. Kontrata. Para matigil ang pagpapakyut sa akin ng pamilya ko at para may maipakita ako sa media. Magiging peking fiancé kita sa loob ng 1 taon. Sa panahong iyon, susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Walang emosyon, walang anumang personal na damdamin. Unti-unting naglaho ang pag-asa sa mga mata ni Amara na palitan ng sakit at pagkalito. Ano po? Sir, hindi po ako ganoon. May dignidad po ako. Napangiti si Lucian, isang nangiting puno ng pagkutya. Dignidad? Maiibsan ba ng dignidad ang sakit ng tatay mo? Maililigtas ba ng dignidad ang buhay niya? Makakabili ba ng gamot ang dignidad? Tingnan mo ang sarili mo, Amara. Wala kang pagpipilian. Naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong pinigilan. Hindi siya dapat maawa. Hindi niya dapat iparamdam ang anumang emosyon. Ito ay negosyo. Ito ay paghihiganti. Napayuko si Amara. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita niya rin ang isang pira-pirasong katatagan. Hindi ko alam kung kaya ko. Mahinang sabi nito. Kaya mo. Sagot ni Lucian, may diin sa bawat salita. Kung mahal mo ang tatay mo, kaya mo. Bibigyan kita ng magandang buhay habang nasa kontrata ka. Mababayaran mo ang mga utang mo, may allowance ka. At higit sa lahat, ililigtas natin ang tatay mo. Inabot ni Lucian ang isang folder. Narito ang kopya ng kontrata. Basahin mong mabuti. May mga lawyers akong handang magpaliwanag sa'yo kung may hindi ka maintindihan. Tahimik na kinuha ni Amara ang folder. Ang kanyang mga mata ay naglilibot sa mga nakasulat na clauses. Bawat salita ay parang patalim na humihiwa sa kanyang dignidad. Nakita niya ang pagpipigil sa kanyang muka. Alam niyang nahihirapan ito.
Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan. Ang tunog lang ng pag-inom ng kape ni Lucian ang naririnig. Kailangan ko po ng oras. Sa wakas ay sabi ni Amara. Wala kang oras, Amara. Ang bawat minuto ay mahalaga para sa tatay mo. Mading sabi ni Lucian, sinadya niyang gamitin ang pangalan nito para mas personal ang atake. Kailangan ko ng desisyon mo ngayon. Nanatili si Amara sa pagitan ng pag-asa at pagkadismaya. Alam ni Lucian na malapit na ito. Alam niyang mananaig ang pag-ibig nito sa kanyang ama. Kumuha ito ng isang ballpen. Pagkatapos ay, nang walang alinlangan, pumirma ito sa kontrata. Ang kanyang lagda ay malinaw, ngunit ang panginginig ng kanyang kamay ay hindi maitago. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang matinding pakiusap ang nakita ni Lucian sa mga mata ni Amara. Pakiusap na sana ay hindi niya pagsisihan ang desisyong ito. Mula ngayon ikaw si Amara Verano, sabi ni Lucian. Isang ngiti na hindi umabot sa mga mata ang sumilay. At huwag na huwag mong kalilimutan, Amara. Ito ay isang transaksyon lamang. Nagising si Amara sa isang napakalambot na kama. Hindi ito ang kawayang banig sa Bicol o ang simpleng kutsyon sa boarding house. Ito ay parang ulap at ang kumot ay parang yakap na hindi niya naranasan kailanman. Ngunit sa halip na ginhawa, isang kurot ng lungkot ang naramdaman niya. Nasa loob siya ng isang kasunduan na ipinagpalit niya ang kanyang sarili para sa buhay ng kanyang ama. Mula ngayon, ikaw si Amara Verano. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Lucian sa kanyang isip. Napabuntong hininga siya. Ang apartment ni Lucian ay parang hotel suite sa mga pelikula. Malalaking bintana na may tanaw sa buong syudad, mamahaling kasangkapan, at isang tahimik na kapaligiran na parang nilulunok ang lahat ng ingay sa labas. Pero pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang katawan. Good morning, Miss Amara. Bati ng isang babae. Si Aling Nena, ang kasambahay. May nakahanda na pong almusal. Naghihintay po si Sir Lucian sa dining. Di bumaba si Amara. Nakita niya si Lucian na nagbabasa ng dyaryo, mukhang seryosong-seryoso. Nag-angat ito ng tingin nang maramdaman ang presensya niya. Kumain ka na. Malamig na sabi nito, walang ngiti. Pagkatapos, pupunta tayo sa ospital. Gusto kong makita mo ang tatay mo. Naramdaman ni Amara ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ang pangako ni Lucian. Ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang kasunduan. Sa ospital, halos maiyak si Amara nang makita ang ama. Nakahiga ito, maputla, ngunit humihinga na ng maayos. Nakakabit pa rin ang mga tubo, pero alam niyang ligtas na ito. Yumuko siya, hinawakan ng kamay ng ama. Tay, bulong niya, okay na po ang lahat. Ligtas na po kayo. Mula sa likuran, naramdaman ni Amara ang presensya ni Lucian. Hindi ito nagsasalita, pero nakita niya sa peripheral vision niya ang pagtingin nito sa kanya. Isang sulyap na hindi niya maintindihan. Malalim. Pagkalabas nila ng ospital, kailangan na ring magpakita si Amara sa publiko bilang girlfriend ni Lucian. Sa isang social gathering ng mga negosyante, naramdaman ni Amara ang lahat ng mata na nakatingin sa kanya. Ang mga bulungan, ang mga nagtataka. Siya ba yan? Ang kapal ng mukha. Galing lang daw sa probinsya. Kawawa naman si Selena. Naramdaman niya ang panunuya sa bawat tingin. Ang init ng kanyang pisngi ay parang nasusunog. Gusto niyang tumakbo, magtago. Ngunit naalala niya ang ama. Naramdaman niya ang kamay ni Lucian na dahan-dahang gumapang sa kanyang likod. Isang maliit na pag-alalay na halos hindi niya namalayan. Amara, huwag kang magpa-apekto. Bulong ni Lucian sa kanya. Walang emosyon ng boses, ngunit may bahid ng pagbabala. Sila lang ang makakatalo sa'yo kung hahayaan mo sila. Nagtaka siya. Ang lalaking ito, na kanina ay napakalamig, ay nagbigay ng isang uri ng suporta. Maya-maya,
Nilapitan sila ng isang grupo ng mga babae, mga dating kaibigan ni Selena. Lucian, totoo ba yan? Totoo bang ipinagpalit mo si Selena sa kanya? Sabi ng isang babae. Tinitingnan si Amara mula ulo hanggang paa na parang isang basang sisiw. Hindi nakasagot si Amara. Ngunit si Lucian, malamig at matalimang tingin, ay nagsalita. Ang desisyon ko ay hindi kailanman magiging usapin para sa inyo, sabi nito, puno ng awtoridad. At kayo, kung wala kayong magandang sasabihin, mas mabuting manahimik na lang. Natahimik ang mga babae. Hinila ni Lucian si Amara palayo. Naglakad sila sa hardin. Salamat po, mahinang sabi ni Amara. Parte ng kontrata yan, sagot ni Lucian. Huwag kang mag-isip ng iba. Ngunit sa mga gabing nagdaan, sa mga hapunan nilang dalawa na kadalasan ay tahimik, nagsimulang makakita si Amara ng ibang bahagi ni Lucian. Ang kanyang pagiging workaholic, ang kanyang pagiging seryoso, ay may bahid ng kalungkutan. Minsan, nakikita niya itong nakatitig lang sa bintana, malalim ang iniisip. Isang gabi, malakas ang ulan. Nakaupo si Amara sa balkonahe, nagbabasa ng lumang libro. Narinig niya ang pagdating ni Lucian. Hindi niya namalayan na nakatulog siya. Nagising siya sa isang malambot na bagay na bumalot sa kanya. Isang kumot. Nakita niya si Lucian, nakatayo sa tabi niya, hawak ang isang payong. Umuulan. Sabi ni Lucian, mahina ang boses. Magkakasakit ka. Hinawakan nito ang kanyang noo, parang sinusuri kung nilalagnat siya. Ang init ng kamay nito ay nakakagulat. Isang bagay na hindi niya inasahan mula sa isang lalaking puno ng lamig. Salamat po, bulong ni Amara, bahagyang namula. Lumabas si Lucian sa balkonahe. Nakatayo ito, nakatingin sa ulan, at kahit sa dilim, nakita ni Amara ang anino ng kalungkutan sa mukha nito. Ito ay isang lalaking nasaktan ng husto, ngunit nagtatago sa likod ng isang matibay na pader. Napansin ni Lucian na tinitingnan siya ni Amara. Umangat ito ng tingin at nagkatinginan sila. Kailangan mong matuto, sabi ni Lucian. Seryoso ang boses. Sa mundong ito, Amara, kailangan mong maging malakas. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting napansin ni Lucian ang kakaibang epekto ni Amara sa kanyang buhay. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay, ang kanyang pagiging abala sa pag-aalaga sa ama, ang kanyang simpleng ngiti tuwing umaga, o ang paraan ng pagtingin niya sa bawat munting bagay sa paligid, puno ng paghanga at pagkamangha. Hindi tulad ni Selena, na laging naghahanap ng atensyon at mamahaling gamit. Si Amara ay masaya sa mga simpleng bagay. Isang beses, nakita niya itong masayang nagdidilig ng mga halaman sa balcony. Nakangiti habang kinakausap ang mga dahon. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Ang kanyang pagiging totoo ay nakakagulo sa matibay na pader na itinayo ni Lucian sa kanyang puso. Isang araw, dinalaw ni Lucian ang kanyang ama sa ospital. Nagulat siya nang makita si Amara roon. Hindi lang inaasikaso ang sariling ama, kundi tinutulungan din ang isang matandang babae sa kabilang kama. Nagkukwento siya ng mga simpleng anecdotes tungkol sa probinsya at ang tawa ng matanda ay kumalat sa buong silid. Ang bait talaga ng batang yan, Lucian, sabi ng kanyang ama. Si Mr. Verano, nakakagaling lang sa check-up. Kakausapin ka niya, papakainin, at hindi ka niya iiwan. Hindi tulad ng ibang nurse na trabaho lang ang ginagawa. Naramdaman ni Lucian ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Pamilyar sa kanya ang mga sinasabi ng kanyang ama. Ilang beses niyang nakita si Amara na ginagawa iyon, hindi bilang trabaho, kundi bilang isang bagay na natural lamang. Nang araw na yon, pagkatapos ng trabaho, sinundo niya si Amara. Hindi sila dumiretso sa kondo. Sumama ka sa akin, sabi niya, at inakay niya ito, papunta sa sasakyan. Nagtaka si Amara.
Ngunit sumunod naman. Dinala niya ito sa isang drive-thru sa labas ng syudad. Bumili sila ng halo-halo at tinapay. Umupo sila sa kotse, nakaharap sa tanawin ng mga ilaw ng syudad. Salamat po, mahinang sabi ni Amara habang kumakain ng halo-halo na para bang yun na ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Bakit ka nagpapasalamat? Tanong niya. Hindi nililingon ito. Kasi po, iba po rito. Sariwa ang hangin. Hindi po gaanong maingay. Napansin ni Lucian ang simpleng kasiyahan sa mukha ni Amara. Hindi nito kailangan ng mamahaling hapunan. Isang simpleng halo-halo at magandang tanawin ay sapat na. May isang bahagi sa kanya ang nakaramdam ng paghanga at may isang bahagi ang nakaramdam ng kurot sa kanyang puso. May kapatid ka ba, Amara? Tanong niya. Gusto niyang malaman pa ang tungkol sa kanya. Kinuwento ni Amara ang tungkol sa kanyang kapatid na nanatili sa probinsya at kung paano niya sinusuportahan ang mga ito. Narinig niya ang pagmamahal sa boses nito. Ang kanyang puso na matagal ng bato ay unti-unting lumambot. Isang linggo pagkatapos, nagkaroon sila ng company event. Dumating din si Selena. Nakasuot ito ng isang mapangahas na damit at nakangiti. Ngunit alam ni Lucian na puno ito ng galit. Lucian, my love, sabi ni Selena. Nilapitan sila. Totoo ba talaga ito? Ipinagpapalit mo ako sa isang nobody? Naramdaman ni Amara ang panginginig. Humawak ito sa kanyang braso, mahigpit. Selena, tigilan mo na. Malamig na sabi ni Lucian at hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Amara. Isang senyales, pagmamay-ari, proteksyon. Wala kang karapatang mangialam sa buhay ko. Nagulat si Selena. Hindi nito inasahan ang ganoong reaksyon mula kay Lucian. Ano yan, Lucian? Bagong laro na naman? Pabalang na sabi ni Selena. Ngunit hindi na sumagot si Lucian. Sa halip, iginaya niya si Amara palayo, papalabas ng venue. Sumakay sila sa kotse. Nakaupo si Amara sa tabi niya, tahimik, pero alam niyang nasasaktan ito. Okay ka lang ba? Tanong niya, na siya ring ikinagulat niya. Kailan pa siya naging ganito ka-concerned? Umiling si Amara. Hindi po, pero Sir Lucian, salamat po. Walang Sir Lucian, sabi niya, at sa pagkakataong ito, may ngiti sa kanyang labi. Isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Lucian, tawagin mo akong Lucian. Hindi nakasagot si Amara. Ang kanyang mga pisngi ay namula. Habang nagmamaneho siya, napansin niya ang pagod sa mukha ni Amara. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pagpapanggap, bumagsak si Amara sa kanyang sofa. Tulog na tulog. Hindi niya magawang gisingin ito. Tahimik niya itong pinagmasdan. Ang pagiging inosente nito, ang pagiging totoo. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na protektahan ito. Inabot niya ang kumot at dahan-dahan itong kinumutan. Umupo siya sa sahig at pinagmasdan itong natutulog. Para siyang nakakita ng isang anghel. Amara, bulong niya sa dilim. Ano ba ang ginagawa mo sa akin? Ang mundo ni Amara ay unti-unting nagbabago. Hindi na lang siya ang babaeng nagtatago sa likod ng kasunduan. Sa bawat araw nakasama niya si Lucian, sa bawat sulyap, sa bawat maliit na pag-alala nito, naramdaman niya ang isang bagong damdamin na gumagapang sa kanyang puso. Lucian. Hindi na lang Sir Lucian ang tawag niya, Lucian na. At sa bawat pagbigkas niya sa pangalan nito, naramdaman niya ang init. Ang dating malamig at supladong si Lucian ay unti-unting nagiging maalalahanin. At sa mga bihirang pagkakataon, nakangiti. Isang araw, dinala siya ni Lucian sa isang lihim na lugar. Isang burol sa labas ng syudad kung saan makikita ang paglubog ng araw. Maganda, mapayapa. Dito ako pumupunta kapag gusto kong mapag-isa, sabi ni Lucian, habang magkatabi silang nakaupo sa damuhan. Dito ako nag-iisip. Napangiti si Amara. Ako rin po. Sa Bicol meron kaming burol na
Maganda rin ang tanawin. Diyan ako pumupunta kapag malungkot ako. Nagkwentuhan sila ng matagal. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Amara na hindi siya nakikipag-usap sa isang boss, kundi sa isang kaibigan. O higit pa, ano ang kinakatakutan mo, Amara? Tanong ni Lucian. Tinitingnan siya ng diretso. Napahinto si Amara. Ang tanong na yon ay sumundot sa pinakamalalim niyang sugat. Ang maging pabigat. Mahinang sabi niya, ang iwanan, ang mawalan. Naramdaman niya ang kamay ni Lucian na dumampi sa kanyang balikat, isang malambot na haplos. Hindi ka magiging pabigat, Amara, sabi ni Lucian. At sa mga sandaling iyon, ang kanyang boses ay puno ng sincerity. At hindi kita iiwan. Pero ang mga salitang iyon ay parang usok. Kahit gaano kaganda, alam niyang isa lang itong kasunduan. Ang takot ay laging nariyan. Isang hapon, habang abala si Amara sa paghahanda ng hapunan, nagulat siya nang bumisita si Selena. Nakatayo ito sa kanyang apartment, nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Amara, kumusta ka? Sabi ni Selena, na parang isang matalik na kaibigan. Narinig ko na kayo na pala ni Lucian. Hindi makapaniwala si Amara sa pagpapanggap ni Selena. Ano po ang ginagawa ninyo rito? O wala naman, sabi ni Selena at tumawa ng mapait. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa'yo tungkol kay Lucian. Hindi maganda ang kutob ni Amara. Alam mo ba, patuloy ni Selena, lumapit ng bahagya. Si Lucian, madalas niyang ginagamit ang mga babae para sa kanyang negosyo. Akala mo ba ikaw lang? Mayroon pang iba. Marami nang dumaan sa kanya. Lahat ay nagtapos lang sa kasunduan. Naramdaman ni Amara ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi po totoo yan. Talaga ba? Ngumisi si Selena. Tingnan mo ito. Ipinakita ni Selena ang kanyang cellphone. Isang screenshot ng chat conversation. Mga messages na mukhang galing kay Lucian na nagsasabing tapusin na ang kasunduan at hindi ko na kailangan ang babaeng yan. Ang pangalan ng kausap ay lawyer. Pinagpawisan si Amara. Ang mga salita ay parang kutsilyo na bumabaon sa kanyang puso. Ngunit alam niyang peke iyon. Alam niyang niloloko lang siya ni Selena. Hindi niya maintindihan kung bakit. Alam ko na niloloko lang ninyo ako. Matapang na sabi ni Amara. Kahit nanginginig ang boses. Ngunit nagpatuloy si Selena. Amara, magpakatotoo ka. Akala mo ba mahal ka ni Lucian? Mahal ka ba niya bilang isang tao o bilang isang kasangkapan? Mag-isip ka, 1 taon lang ang kontrata ninyo, hindi ba? Pagkatapos noon, ano ka na? Anong mangyayari sa'yo? Umalis si Selena. Iniwan si Amara na gulong-gulo ang isip. Peke man ang mga pinagsasabi nito, may bahagi pa rin sa kanya ang natakot. Ang takot na maging pabigat, ang takot na iwanan. Kinabukasan, habang naglilinis si Amara sa kwarto ni Lucian, nakita niya ang isang lumang box sa ilalim ng kama, puno ng alikabok. Kinuha niya ito. Sa loob, may isang lumang album ng larawan. Binuksan niya. Mga larawan ni Lucian at Selena noong mas bata pa sila. Masaya, magkasama. Nakita niya ang isang larawan kung saan nakayakap si Selena kay Lucian at may nakasulat sa likod, My love forever, Lucian. Ang kanyang puso ay parang binasag. Ang mga salita ni Selena ay parang totoo na. Baka nga totoo. Baka nga ginagamit lang siya ni Lucian. Naramdaman niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang lahat ng pag-asa na unti-unting lumalago sa kanyang puso ay parang halaman na biglang nalanta. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Lucian. Mabilis niyang ibinalik ang box sa ilalim ng kama. Ngunit huli na. Nakita siya ni Lucian. Ano yan, Amara? Tanong ni Lucian. At sa pagkakataong ito, malamig ang boses niya. Walang init. Walang awa. Gusto sanang magalit ni Lucian kay Amara,
nang makita niya itong nakahawak sa lumang box na puno ng kanyang nakaraan. Ang nakaraan niya kay Selena. Ang nakaraan na ayaw na niyang balikan. Ngunit nang makita niya ang takot at lungkot sa mga mata nito, nawala ang galit niya, napalitan ng pag-aalala. "Wala yan, Amara," sabi niya. Sinubukan niyang maging kalmado. Lumapit siya at kinuha ang box. Inilagay sa cabinet na may susi. Mga lumang bagay lang yan. Ngunit huli na. Alam niyang nakita na ni Amara ang mga larawan. Alam niyang nasasaktan ito. Sa mga araw na yon, may kakaibang pakiramdam si Lucian. Ang kanyang puso ay masaya, ngunit may bahid ng pagdududa. Alam niyang mahal na niya si Amara, higit pa sa isang kontrata. Gusto na niya itong pakasalan. Sa totoong kasal, hindi na kasunduan. Nag-set up siya ng meeting sa kanyang ama, si Mr. Verano. Kailangan niyang ipaalam dito ang kanyang intensyon. "Pa, gusto ko nang magpakasal kay Amara," diretso niyang sabi. Nagulat ang kanyang ama. "Ano? Ngunit ang kasunduan? At si Selena?" "Wala nang Selena pa," putol ni Lucian. "Si Amara ang mahal ko at karapat dapat siya sa lahat ng respeto. Hindi siya isang kasunduan, hindi siya laro." Nagulat si Mr. Verano, ngunit sa huli, nakita ni Lucian ang isang sulyap ng pagtanggap sa mga mata ng ama. "Kung yan ang gusto mo, anak, pero siguraduhin mong hindi ka magsisisi." Naramdaman ni Lucian ang pag-asa sa kanyang puso. Ito na ang simula ng kanyang tunay na buhay. Bumili siya ng isang engagement ring. Mas maganda, mas personal, kaysa sa ibinigay niya kay Selena. "Patawarin mo ako, Amara," bulong niya sa sarili, habang hawak ang singsing. "Hindi ko nahahayaan na masaktan ka pa." Ngunit sa di kalayuan, nagpaplano na si Selena. Ang impormasyon tungkol sa pagmamahal ni Lucian kay Amara ay umabot sa kanyang kaalaman. Galit, puot, inggit. Lahat iyon ay bumuhos sa kanyang puso. Hindi niya matatanggap na ang isang simpleng babae ay aagawin ang kanyang dapat na maging sa kanya. Kinausap ni Selena ang isang nurse sa ospital, si Nurse Cathy, na dating kaibigan niya. Binayaran niya ito para magkalat ng maling impormasyon. "Gawin mo ang trabaho mo," sabi ni Selena, may pagnanais na makaganti. "Sabihin mo kay Amara na itinatapon na siya ni Lucian, na tapos na ang kasunduan, na ginamit lang siya." Samantala, abala si Lucian sa pag-aayos ng kanyang mga papeles. Kailangan niyang tapusin ang lahat ng legal na aspeto ng dating kontrata nila ni Amara para tuluyan na itong mawala sa record at hindi na maging hadlang sa totoong proposal niya. "Attorney De La Cruz," sabi niya sa telepono, "pakitapos na po ang lahat ng kailangan para sa pagwawakas ng kontrata kay Miss Ramirez. Gusto ko, wala nang bakas na naging kontrata iyon. Gusto kong malinis ang lahat." Ang mga salitang pagwawakas ng kontrata ay malinaw. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig yon ni Amara. Hindi niya narinig ang buong usapan. Tanging ang mga salitang iyon lang. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng pag-asa, lahat ng nararamdaman niya para kay Lucian ay parang basag na salamin. "Ginagamit lang niya ako." Bulong niya sa sarili. "Ginagamit lang niya ako para makaganti kay Selena. At ngayon, tapos na ang laro." Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang sikmura. Hindi. Hindi ito pwede. Bigla siyang nahilo. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Napahawak siya sa pader, ngunit unti-unti siyang nawalan ng balanse. "Amara!" Narinig niya ang boses ni Lucian. Ngunit masyado na siyang mahina. Bumagsak siya. Ang huling nakita niya ay ang pagmamadali sa mukha ni Lucian. Nagising si Amara sa ospital. Sa halip na ginhawa, isang matinding takot ang kanyang naramdaman. "Congratulations, Miss Ramirez," sabi ng doktor na nakangiti. "Healthy ang mga babies mo." Nanlaki ang mga mata ni Amara. "Babies?" "Kambal po." Halos pabulong na tanong niya. Tumango ang doktor. "Opo. Nasa second trimester na po kayo. Kailangan niyo po ng masusing pag-aalaga."
Kambal, anak niya kay Lucian. Naramdaman niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Paano? Paano niya ipapaliwanag ito kay Lucian? Ang lalaking ginamit lang siya. Ang lalaking gustong tapusin na ang lahat. Ang lalaking sa tingin niya ay hindi kailanman magiging handa para sa isang tunay na pamilya. Isang text message ang dumating sa kanyang cellphone mula kay Lucian. Kailangan nating mag-usap. Tinitigan niya ang message. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa tingin niya, ito na ang katapusan. Ang katapusan ng kanyang pag-asa, ang katapusan ng kanilang kasunduan, at ang simula ng kanyang buhay bilang isang ina na mag-isa. Tinanggal niya ang text. Hindi siya magpapabigat. Hindi niya hahayaan na maging pabigat ang kanyang mga anak. Hawak ni Amara ang ultrasound picture ng kambal, ang dalawang maliliit na imahe sa loob niya. Ang matinding kagalakan ay nalunod sa matinding takot. Dalawang buhay, dalawang responsibilidad, at isang ama na sa tingin niya ay hindi kailanman magiging handa para rito. Narinig niya ang boses ni Nurse Kathy sa isip niya. Ang nurse na sinadya siyang lapitan at binulungan ng mga salita na parang lason. Hindi ka na kailangan ni Sir Lucian. Tapos na ang kasunduan ninyo. Ginamit ka lang niya. Kahit anong pilit niya, hindi niya mapaniwalaan na totoo ang pagmamahal na ipinapakita ni Lucian. Ang mga salita sa telepono, pagwawakas ng kontrata, malinis ang lahat, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Siguro nga, tama si Selena. Isa lang siyang kasangkapan. Hindi siya pwedeng maging pabigat kay Lucian. Hindi niya pwedeng gawing miserable ang buhay ng lalaking unti-unting minamahal niya. Higit sa lahat, hindi niya pwedeng ipanganak ang kanyang mga anak sa isang mundo na puno ng kasinungalingan at pagtatago. Kailangan niya silang protektahan. Kahit ibig sabihin nito ay kailangan niyang isakripisyo ang sarili niyang kaligayahan. Naramdaman niya ang pagkalamig ng mga kamay niya. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang pag-ibig niya kay Lucian ay parang sumasakit na sugat. Nagdesisyon siya. Walang ibang paraan. Lumabas siya ng ospital, diretso sa kanyang apartment. Nagsimula siyang mag-impake. Kaunti lang ang kanyang daladalahan. Mga lumang damit, mga personal na gamit na may sentimental value. Ang liham na isinulat niya para kay Lucian ay nasa kanyang kamay. Nanginginig. Mahal kong Lucian, paumanhin kung binabasa mo ito. Alam kong masakit. Alam kong naguguluhan ka. Pero kailangan kong umalis. Hindi ko kayang manatili rito. Hindi ko kayang maging pabigat sa'yo. Mahal kita. Alam kong mahirap paniwalaan, lalo na sa sitwasyon natin. Pero totoo, mahal na mahal kita. Alagaan mo ang sarili mo. At kalimutan mo ako. Binasa niya ang liham. Tumulo ang kanyang luha. Hindi. Hindi niya ito pwedeng ibigay. Mas magiging masakit para kay Lucian kung malalaman nito ang tungkol sa mga anak. Hindi niya pwedeng itali si Lucian sa kanya dahil sa isang kontrata na nagbunga ng buhay. Kinuha niya ang liham at sa kanya ito pinunit. Piraso-piraso. Ang kanyang mga piraso ng pag-asa. Inilagay niya ang lahat ng kanyang gamit sa isang luma niyang bag. Tiningnan niya ang apartment, ang lugar na naging tahanan niya. Sa loob ng ilang buwan, ang mga alaala, ang mga hapunan nila ni Lucian, ang mga tawanan, ang mga sulyap, ang kanyang puso ay parang dinudurog. Paalam, Lucian, bulong niya, at isang butil ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Sana ay maging masaya ka. Lumabas siya ng apartment. Isang gabi na puno ng lamig. Naglakad siya papalayo, hindi lumilingon. Ang kanyang tanging kasama ay ang kanyang dalawang anak sa kanyang sinapupunan at ang kanyang matinding desisyon. Sumakay siya sa isang bus patungong Naga. Malayo sa syudad, malayo sa lahat ng alaala, malayo kay Lucian. Habang umaandar ang bus, nakita ni Amara sa bintana ang papalayo ng syudad.
Ang mga ilaw ay unti-unting nagiging maliliit na bituin. Ang kanyang buhay ay parang isang bituin na unti-unting nawawala sa dilim. Sa apartment, si Lucian ay dumating. May dalang bulaklak at isang maliit na box, ang sing-sing. Ngunit pagbukas niya ng pinto, wala si Amara. Amara? Tawag niya. Ngunit walang sumagot. Pumasok siya sa kwarto. Maayos ang lahat. Ngunit may isang kakaibang pakiramdam. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nakita niya ang isang maliit na note sa mesa. Isang maliit na papel. Hindi ko na kaya. Iyon lang. Wala nang iba. Bumagsak si Lucian sa sahig. Ang mga bulaklak ay nalaglag. Ang maliit na box ay gumulong palayo. Ang kanyang puso ay parang binasag sa libu-libong piraso. Amara, sigaw niya, puno ng sakit. Bakit? Bakit mo ako iniwan? Walang sumagot. Ang kanyang sigaw ay nanatiling lumulutang sa tahimik na apartment. Ang lahat ng kanyang pag-asa, ang kanyang pangarap na magsimula ng isang bagong buhay ay nawala. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula nang mawala si Amara. 5 taon na ang nagpabago kay Lucian Verano. Naging mas malamig siya, mas focused sa trabaho. Nagpalawak siya ng kanyang imperyo ng negosyo, naging mas matagumpay kaysa Rati. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, ang kanyang puso ay nanatiling may malaking butas. Ang sugat na iniwan ni Amara ay hindi kailanman naghilom. Paulit-ulit niyang binalikan ang mga alaala. Ang mga sulyap nito, ang mga ngiti nito, ang init ng kamay nito. Ang huling note na, hindi ko na kaya. Hanggang ngayon, hindi niya maintindihan kung bakit. Bakit siya iniwan ni Amara? Bakit siya pinabayaan? Kahit gaano siya kaabala. Sa tuwing mag-isa siya, ang mukha ni Amara ang bumabalik sa kanyang isip. Ang kanyang pangalan ay parang isang tahimik na panalangin na hindi niya masabi. Nasa Naga si Lucian para sa isang negosyo. Ito ay isang proyekto ng kumpanya na naglalayong tumulong sa mga komunidad sa probinsya. Sa kabila ng kanyang matigas na puso, naniniwala pa rin siya sa pagtulong. Baka ito ang paraan para makahanap siya ng kapayapaan. Sir Lucian, mamaya po ang festival sa plaza, sabi ng kanyang sekretarya. Gusto niyo po bang dumalo? Umiling si Lucian. Wala akong panahon para dyan, may meeting pa ako. Ngunit sa hindi niya malamang dahilan, pagkatapos ng meeting, naramdaman niya ang pagkahatak sa plaza. Maraming tao, musika, tawanan ng mga bata, isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Habang naglalakad siya sa gitna ng maraming tao, biglang natigilan ang kanyang mga mata. Sa isang sulok, may isang batang lalaki na abala sa paglalaro ng yoyo. Mga 6 o 7 taong gulang, maliit, payat. Ngunit ang mga mata nito, ang mga mata na iyon, ang pamilyar na kulay, ang pamilyar na hugis, ang pamilyar na kinang. Nanlaki ang mga mata ni Lucian. Imposible, hindi ito maaaring mangyari. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang puso ay parang gustong lumabas sa kanyang dibdib. May isang bagay na nagsasabi sa kanya na kilala niya ang batang ito. Hello, Hijo, mahinang sabi niya. Nag-angat ng tingin ng bata. Ang mga mata nito ay tumingin ng diretso sa kanya, puno ng inosente at pagtataka. At sa mga matang yon, nakita ni Lucian ang sarili niya. Ang kanyang sarili noong bata pa siya. Bakit po, Tito? Tanong ng bata. May ngiti sa mga labi. Naramdaman ni Lucian ang init na kumalat sa kanyang katawan. Tito? Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sino ang nanay mo? Sa wakas ay naitanong niya. Halos hindi niya maramdaman ang boses niya. Si Nanay Amara po. Sagot ng bata, na masigla. Nandoon po siya sa charity center. May programa po kami para sa mga bata. Nanay Amara. Ang pangalan na matagal na niyang pinipigilang bigkasin. Amara. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lucian. Nagmadali siyang lumakad, sinundan ng direksyon na itinuro ng bata.
Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Amara? Kambal? May isa pa? Nang makarating siya sa isang maliit na gusali, may nakasulat na Pag-asa Center for Single Mothers and Children. Nakita niya ang isang grupo ng mga kababaihan, nagtatawanan, abala sa pag-aayos ng mga relief goods. At doon, nakita niya si Amara. Nakangiti, tumatawa, masaya. Para siyang binuhusan ng isang balde ng yelo. Ang galit na matagal na niyang kinimkim ay biglang bumalik. 5 taon. 5 taon niyang hinanap. 5 taon siyang nasaktan. At heto siya. Masaya. May anak. Ang kanyang anak. Lumakad si Lucian papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat. Ang bawat hakbang ay puno ng sakit. Nang makalapit siya, napansin siya ni Amra. Nanlaki ang mga mata nito. Nagulat. Takot. Amara, malamig na sabi niya at ang kanyang boses ay parang yelo. Kailangan nating mag-usap tungkol sa mga bata. Sa likuran ni Amara, lumabas ang isa pang bata, isang babae. Mas kamukha ni Amara, ngunit ang mga mata. Ang mga mata na yon ay hindi maikakaila. Kay Lucian, kambal. Lumapit ang 2 bata. Humawak sa palda ni Amara. Nanay, sino po siya? Tanong ng batang lalaki. Nagkatinginan sila ni Amara. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang puso ay parang binasag. Ang kanyang galit ay hindi na makontrol. Nanlambot ang mga tuhod ni Amara nang makita si Lucian. 5 taon. 5 taon siyang nagtago. 5 taon siyang nagpanggap na malakas. 5 taon niyang sinubukang kalimutan ang lalaking ito. Ngunit heto siya. Nakatayo sa harapan niya, bit-bit ang lahat ng alaala at ang matinding katotohanan. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Ang kanyang takot ay bumalik. Mas matindi kaysa rati. Hindi na lang ang kanyang sarili ang kanyang pinoprotektahan, kundi pati ang kambal, sina Lyra at Lyric. Amara, malamig ang boses ni Lucian. Kailangan nating mag-usap tungkol sa mga bata. Naramdaman niya ang pagkakahawak ng mga kamay ng kambal sa kanyang palda. Tumingin siya sa mga anak niya. Pagkatapos ay kay Lucian. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit. Sino po siya, nanay? Tanong ni Lyra. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng pagtataka. Kakaibigan lang. Bulong ni Amara. Sinubukan niyang maging matapang. Ngunit umiling si Lucian. Hindi ako kaibigan. Ako ang ama nila. Nanlaki ang mga mata ng kambal. Nanlaki rin ang mga mata ng mga kasamahan ni Amara sa center. Nagsimula silang magbulungan. Lucian, please. Pakiusap ni Amara. Hinila niya ang braso nito. Wag dito. Pag-usapan natin ito sa iba. Naglakad sila papalayo, patungo sa isang sulok ng center na medyo pribado. Habang naglalakad, naramdaman ni Amara ang bawat tingin, bawat bulong. Alam niyang ito ang katapusan ng kanyang kapayapaan. Bakit, Amara? Bakit mo itinago ang mga anak ko? Ang boses ni Lucian ay puno ng galit, ngunit may bahid ng sakit. 5 taon. 5 taon akong naghahanap. 5 taon akong nagtatanong kung bakit mo ako iniwan. At heto ka, may mga anak. Masaya. Hindi mo naiintindihan, Lucian, sigaw ni Amara, at tumulo na ang kanyang luha. Ginamit mo lang ako. Pinaniwala mo ako na mahal mo ako. Tapos narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa telepono. Ang tungkol sa pagwawakas ng kontrata. Ang tungkol sa paglilinis ng lahat. Nagulat si Lucian. Ano? Hindi totoo yan. Gusto kong tapusin ang kontrata para mag-propose ako sa'yo. Gusto kong malinis ang lahat para hindi ka na maging kontrata ko, kundi maging asawa ko. Hindi makapaniwala si Amara. Nagsisinungaling ka. Narinig ko mismo ang sinabi ng nurse. Ang lahat ng sinabi ni Selena sa akin. Natahimik si Lucian. Nagulat. Nalito. Si Selena, ang nurse,
Anong pinagsasabi mo? Na ginagamit mo lang ako, na itatapon mo ako pagkatapos, na isa lang akong kasangkapan sa paghihiganti mo. Patuloy si Amara sa pag-iyak. Kaya ako umalis para protektahan ang mga anak natin. Ayokong lumaki sila sa isang mundo na puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Niyakap ni Lucian ang kanyang ulo. Hindi! Hindi totoo yan. Amara, mahal kita. Mahal na mahal kita. At ang kambal. Sila ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Ngunit huli na. Ang mga salita ay parang suntok sa puso ni Amara. Gusto kong ipa-DNA test ang kambal, sabi ni Lucian. At kahit masakit, alam niyang kailangan niya itong gawin. At gusto ko ang full custody nila. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Hindi. Hindi mo sila kukunin sa akin. Karapatan ko, Amara, sabi ni Lucian. Ako ang ama nila. Umiling si Amara. Hindi. Hindi mo alam ang lahat ng pinagdaanan ko. Ako ang nag-alaga sa kanila. Ako ang nagpalaki sa kanila. Hindi mo sila basta-basta kukunin. Nag-away sila, puno ng sakit at pagkalito. Ang lahat ng emosyon na matagal nang nakakulong sa kanilang mga puso ay biglang kumawala. Sa huli, pareho silang napagod. Napaupo si Amara sa isang silya at umupo si Lucian sa kabilang silya, malayo sa kanya. Amara, naniniwala ka ba talaga na ginamit lang kita? Tanong ni Lucian. Ang kanyang boses ay mahina. Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin? Hindi ko alam, Lucian, sabi ni Amara, umiiyak. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Biglang nag-ring ang cellphone ni Lucian. Nakita ni Amara ang pangalan sa screen. Dad. Sinagot ni Lucian ang tawag. Hello pa. Narinig ni Amara ang boses ng kanyang ama, si Mr. Verano, na nagsasalita sa kabilang linya. May seryosong tono. Anak, umuwi ka agad. Kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol kay Selena. Mabilis na nagmaneho si Lucian pauwi. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang mga salita ni Amara, ang kanyang mga luha, ang pagtatago sa kambal, lahat iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang utak. At ngayon, ang tawag ng kanyang ama tungkol kay Selena, may kung anong koneksyon ng lahat. Isang mabigat na pakiramdam ng katotohanan ang unti-unting lumilinaw sa kanya. Nang makarating siya sa mansyon ng mga Verano, bumungad sa kanya ang kanyang ama. Nakaupo sa sala, seryosong-seryoso ang mukha. Sa tabi nito ay isang abogadong pamilyar kay Lucian. Anak, umupo ka, sabi ng kanyang ama. Walang emosyon ang boses, ngunit may matinding bigat. Umupo si Lucian at agad na sinimulan ng kanyang ama ang pagbubunyag. Alam kong galit ka kay Amara, simula ni Mr. Verano. Pero bago ka maghusga, kailangan mong malaman ang buong istorya. Naglabas si Mr. Verano ng isang folder, puno ng mga dokumento, mga larawan, at mga audio recording. Si Selena, patuloy ng kanyang ama. Siya ang mastermind sa likod ng lahat ng paghihirap ni Amara. Siya ang nagpadala ng mga pekeng text messages sa'yo. Siya ang nagbayad sa isang nurse para sabihin kay Amara na ginagamit mo lang siya. At siya ang nagpakalat ng mga chismis para sirain ang pangalan niyo. Nanlaki ang mga mata ni Lucian. Ano? Hindi. Hindi ito totoo. May ebidensya kami, anak, sabi ng abogado. Mga recording ng pag-uusap ni Selena at ng nurse. Mga bank transaction na nagpapatunay na binayaran niya ang nurse. At mga email na nagpapakita ng kanyang masasamang balak. Nagsimulang mag-play ang abogado ng isang audio recording. Boses ni Selena. Nagsasalita tungkol sa paghihiganti. Tungkol sa pagkasira ng buhay ni Amara. Tungkol sa pagkuha kay Lucian, ano man ang mangyari. Bumagsak ang mundo ni Lucian. Ang kanyang galit kay Amara ay unti-unting napalitan ng sakit at matinding pagsisisi. Ang babaeng mahal niya ay nasaktan ng husto dahil sa kanyang pagiging bulag. At hindi lang yan, anak. Patuloy ni Mr. Verano.
Alam kong itinago ni Amara ang kambal, pero may dahilan siya. Takot siya. Takot siyang maging pabigat. Takot siyang masaktan uli. Hindi makapaniwala si Lucian. Ang kanyang ama, na dati ay laging pabor kay Selena at tutol sa relasyon nila ni Amara, ay tila may alam sa lahat. 5 taon, Lucian, sabi ng kanyang ama, at sa pagkakataong ito, may bakas ng emosyon sa kanyang boses. 5 taon kong inilihim ang lahat. Pinagmasdan ko si Amara. Pinrotektahan ko siya mula sa malayo. Nanlaki ang mga mata ni Lucian. Ano po? Ako ang anonymous donor ng Pag-asa Center kung saan nagtatrabaho si Amara, sabi ni Mr. Verano. Sinigurado kong magkaroon siya ng disenteng buhay na hindi siya maghihirap. Alam kong nagalit ka sa kanya, pero mas mahalaga ang kapakanan ng mga apo ko at ang kapakanan ng babaeng minamahal mo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lucian. Ang kanyang ama, na laging seryoso at walang emosyon, ay nagpakita ng isang bahagi na hindi niya kailanman nakita. Isang ama na handang protektahan ang kanyang pamilya, kahit sa lihim. Ayoko na maulit ang nangyari sa auntie mo, sabi ni Mr. Verano. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pilit siyang ipinakasal sa isang lalaking hindi niya mahal. Nasira ang buhay niya. Ayokong mangyari yun sa'yo, anak. Hindi ko nahahayaan na masira ang buhay mo dahil sa aking pagiging makasarili. Yumuko si Lucian at naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang puso. Ang kanyang pagkamuhi sa sarili ay umabot sa sukdulan. Siya ang may kasalanan. Siya ang naging bulag. Siya ang hindi nagtiwala. Kailangan mong bumalik sa kanya, anak, sabi ni Mr. Verano. Hinaplos ang balikat ni Lucian. Kailangan mong humingi ng tawad. At kailangan mong ipaglaban ang pamilya mo. Tumayo si Lucian. Ang kanyang mga paa ay nanginginig. Ang kanyang isip ay puno ng pagsisisi. Nagmaneho siya pabalik sa Pag-asa Center. Mas mabilis kaysa rati. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pagmamahal. Ngunit may matinding sakit din. Kailangan niyang hanapin si Amara. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Kailangan niyang humingi ng tawad. Nang makarating siya sa center, nakita niya si Amara na nakaupo sa isang bench, umiiyak. Lumapit si Lucian dahan-dahan, lumuhod siya sa harapan nito. Amara, sabi niya, at ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging bobo ako. Hindi ko alam ang lahat ng pinagdaanan mo. Nanlaki ang mga mata ni Amara na gulat. Lucian, anong sinasabi mo? Alam ko na ang lahat, Amara, sabi niya habang tumutulo ang kanyang luha. Ang tungkol kay Selena, ang tungkol sa pagmamahal ko sa'yo, at ang tungkol sa pagtatago ng ama ko sa'yo. Nagulat si Amara nang makita si Lucian na nakaluhod sa kanyang harapan, umiiyak. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa kanyang tainga, ngunit puno rin ng sakit. Lahat ng paghihirap, lahat ng pagtatago, lahat ng sakit na pinagdaanan niya ay biglang nagkaroon ng paliwanag. Alam ko na ang lahat, Amara, sabi ni Lucian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Hindi makapagsalita si Amara. Ang kanyang puso ay nahati sa dalawa. Isang bahagi ay masaya dahil sa katotohanan, at ang isa naman ay malungkot dahil sa lahat ng sakit na pinagdaanan nilang dalawa. Tumayo ka, Lucian, sabi ni Amara, at hinawakan niya ang kamay nito. Hindi ko maintindihan. Anong alam mo? Ikinuwento ni Lucian ang lahat. Ang tungkol sa pakana ni Selena, ang pagbabayad nito sa nurse, ang mga pekeng mensahe, ang lahat ng kasinungalingan na naghiwalay sa kanila. At pagkatapos, ang tungkol sa kanyang ama, si Mr. Verano, ang lihim na pagsubaybay, ang pagiging anonymous donor ng Pag-asa Center, ang pagprotekta sa kanya at sa kambal mula sa malayo. Habang nakikinig si Amara, unti-unting lumilinaw ang lahat. Ang sakit na naramdaman niya,
Sa loob ng 5 taon ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa. At pagkatapos, pagpapatawad. Kaya ka pala umalis, mahinang sabi ni Lucian, puno ng pagsisisi dahil sa takot mo, dahil sa akala mo ay ginamit lang kita. Tumango si Amara, tumulo ang kanyang luha. Patawarin mo rin ako, Lucian, dahil hindi ako nagtiwala, dahil hindi ko ipinaglaban ang pag-ibig natin, at dahil itinago ko sa iyo ang mga anak natin. Niyakap ni Lucian si Amara, mahigpit na mahigpit. Walang dapat patawarin, Amara. Pareho tayong nasaktan, pareho tayong nagkamali. Sa loob ng Pag-asa Center, masaya ang kambal na Lyra at Lyric sa kanilang paglalaro. Ngunit nang makita nila ang kanilang ina na nakayakap sa isang lalaki, lumapit sila, nagtataka. Nanay? Tanong ni Lyra. Kumalas si Amara sa yakap at pinunasan ang kanyang luha. Lumuhod siya sa harapan ng kambal at hinawakan ang kanilang mga kamay. Mga anak, sabi niya, at tumingin siya kay Lucian nang ngumiti sa mga bata. Siya ang papa ninyo. Nagulat ang kambal. Tumingin sila kay Lucian at pagkatapos ay sa kanilang nanay. Lumuhod din si Lucian. Hello mga anak, ako ang papa ninyo. Patawad kung ngayon lang ako dumating. Hindi agad nakapagsalita ang kambal, ngunit nang makita nila ang sinseridad sa mga mata ni Lucian at ang pagmamahal na nakikita nila sa kanilang nanay, unti-unting lumambot ang kanilang mga puso. Niyakap ng kambal si Lucian, isang yakap na puno ng inosente at pagmamahal. Naramdaman ni Lucian ang init sa kanyang puso. Ito ang pamilya. Ito ang matagal na niyang hinahanap. Sa mga sumunod na araw, naging abala sila sa pagpapaliwanag sa kambal. Kinuwento nila ang kanilang istorya sa paraan na maiintindihan ng mga bata. Unti-unting natutunan ng kambal na mahalin at tanggapin si Lucian bilang kanilang papa. Samantala, si Selena, ang kanyang mga pakana ay nabunyag. Kinakaharap niya ngayon ang mga kasong isinampa ni Lucian at ng kanyang ama. Wala nang nagtitiwala sa kanya. Ang kanyang buhay ay gumuho. Isang gabi, naghapunan ang pamilya Verano. Si Mr. Verano, Lucian, Amara, Lyra, at Lyric. Ito ang unang pagkakataon na kompleto sila. Amara Hija, sabi ni Mr. Verano. At sa pagkakataong ito, may ngiti na sa kanyang labi. Patawarin mo ako. Maraming beses akong nagkamali. Pero sana, tanggapin mo ako bilang pamilya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Amara. Naramdaman niya ang tunay na pagtanggap. Salamat po, Tito. Papa na rin, Amara, sabi ni Mr. Verano. Kung gusto mo. Napangiti si Amara. Salamat po, Papa. Nagkatinginan si Lucian at Amara. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Ang kanilang mga sugat ay unti-unting naghihilom. Amara, sabi ni Lucian, at kinuha niya ang kamay ni Amara. Gusto kong magsimula tayo ulit. Gusto kong itanong sa'yo, sa harap ng pamilya natin. Will you marry me? This time, hindi nakasunduan, kundi totoo. Forever. Tiningnan ni Amara si Lucian, nakikita sa mga mata nito ang matinding pagmamahal na matagal na niyang hinintay. Hindi na siya nag-alinlangan. Ang lahat ng takot, lahat ng pagdududa ay naglaho. Ito na ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Oo, Lucian, sabi niya, at tumulo ang kanyang luha. Oo, papakasalan kita. Yakap-yakap sila sa gitna ng hapunan habang nagpapalakpakan ng kambal at nakangiti si Mr. Verano. Ito ang simula ng kanilang bagong buhay, isang buhay na puno ng pagmamahalan, pagtitiwala, at pagpapatawad. Sa sumunod na mga linggo, naging abala sila sa paghahanda sa kasal. Hindi sila naghahanap ng magarbo, kundi simple at makabuluhan. Isang kasal sa tabing dagat ng Kamsur, malapit sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang kwento. Pinili ni Amara ang isang simpleng puting bestida,
Hindi ganoon kamamahalin, ngunit napakaganda sa kanyang paningin. Ang kanyang ama, na unti-unting lumalakas, ang maghahatid sa kanya sa altar. Ang bawat hakbang ay puno ng pasasalamat. Habang naglalakad siya sa buhangin, papalapit kay Lucian, nakita niya ang nangiti sa mukha nito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi na ito ang malamig na Lucian na nakilala niya. Ito ay ang Lucian na buo, na bukas ang puso. Amara, bulong ni Lucian nang makalapit siya at hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng kamay nito ay nakapagpapagaan sa kanyang kalooban. Ang seremonya ay simple, ngunit puno ng emosyon. Ang mga vows na kanilang binitawan ay galing sa puso. Mga pangako ng pagmamahal, pagtitiwala, at pagpapatawad. Pinapangako ko, Amara, sabi ni Lucian, na mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Ikaw lang, at ang mga anak natin. Hindi na ako magdududa, hindi na ako matatakot. Ikaw ang tahanan ko. Pinapangako ko, Lucian, sabi ni Amara habang tumutulo ang kanyang luha, na magtitiwala ako sa'yo, na hindi na ako magtatago, na magiging malakas ako para sa'yo at para sa mga anak natin. Ikaw ang tahanan ko. Pagkatapos ng seremonya, nagtatawanan at naglalaro ang kambal na lira at lirik sa tabing dagat. Sila ang saksi sa pagmamahalan ng kanilang mga magulang. Sila ang bunga ng pag-ibig na nagtagumpay sa kabila ng lahat. Sa reception, nagbigay ng speech si Mr. Verano. Maraming beses akong nagkamali, sabi ni Mr. Verano, at sa pagkakataong ito, may mga luha sa kanyang mga mata. Naging bulag ako sa tunay na kahulugan ng pamilya at pag-ibig. Pero sa pamamagitan ni Amara at ng aking mga apo, natutunan ko ang leksyon. Amara, salamat. Maligayang pagdating sa pamilya, anak. Niyakap ni Amara si Mr. Verano at naramdaman niya ang tunay na pagtanggap mula sa ama ni Lucian. Pagkatapos ng lahat, nang magsimula, nang bumagsak ang mga paputok sa kalangitan, magkahawak kamay na tumayo si Lucian at Amara, kasama ang kambal, sa tabing dagat. Ang mga kulay ng paputok ay sumasalamin sa kanilang mga mata, puno ng pag-asa. Ang mga sugat ng nakaraan ay naghilom na. Ang mga pagdududa ay nawala na. Ang kanilang pag-ibig ay naging mas matibay kaysa rati. Hindi na ito isang kasunduan. Hindi na ito laro. Ito ay pagmamahalan. Ito ay pamilya. Niyakap ni Lucian si Amara at hinalikan niya ito sa noo. Mahal na mahal kita, Amara. Bulong niya. Mahal na mahal din kita, Lucian. Sagot ni Amara. Sa ilalim ng makukulay na paputok, alam ni na Amara at Lucian na pagkatapos ng lahat ng unos, ang tunay na pag-ibig ay naging kanilang walang hanggang tahanan na kanilang palaging hinahanap. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amara at Lucian. Sa ngalan ng inyong scriptwriter, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat pahina at bawat kabanata ng pag-iibigan ni na Amara at Lucian. Naging bahagi kayo ng kanilang paglalakbay mula sa kanilang mapait na simula, sa mga pagsubok na halos sumira sa kanila, hanggang sa matamis na pagtatapos kung saan natagpuan nila ang tunay na pag-ibig at kapayapaan. Ang pagsusulat ng kanilang kwento ay isang emosyonal na karanasan para sa akin. Nakita ko si Amara na lumaban ng buong puso para sa kanyang pamilya, at si Lucian na natutong magtiwala at magmahal muli. Ang bawat luha at ngiti nila ay parang akin din. Ito ay patunay na sa kabila ng sakit at pagdududa, ang pag-ibig ay may kakayahang magpagaling, magpatawad, at muling magbigay pag-asa. Naway ang kanilang kwento ay magsilbing paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa saya, kundi sa lakas na humarap sa mga hamon, ang tapang na magpatawad, at ang tiwala na bumuo ng isang tahanan kung saan ang puso ang laging nangingibabaw. Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga damdamin at saloobin sa kwentong ito. Ano ang pinakagusto ninyo?
ano ang nagpaiyak o nagpangiti sa inyo. Ang inyong mga komento ay nagbibigay inspirasyon sa amin na gumawa pa ng mas maraming kwento ng pag-ibig na tatagos sa inyong puso. Maraming salamat muli at hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento.